Life After Prison. By Silencio, Kabanata 41. Nag-aapoy sa galit si Edward, at ito dapat asahan na mararamdaman niya dahil ilang taon na niyang hinihintay si Diane. Higit pa rito, ang saloobin ng kanyang mga magulang sa kanya noong isang araw ay tila nagmumungkahi na sila ay pabor sa kasal. Nahirapan siyang hindi magalit nang makita niyang namimili si Diane kasama ang ibang lalaki. Lumabas si Diane na suot ang magandang damit, at sa mga sandaling ito, mas naging malaanghel siya matapos magpalat ng damit mula sa uniporme sa paghahatid ng pagkain. Maging si Severin ay natulala sa kanyang nakita. May mga pahiwatig ng kakisigan sa kanyang kagandahan, ngunit ang kanyang malamig na ugali ay laganap pa rin sa kanyang mga karakter. Higit pa rito, ang kanyang pagiging kagandahang babae ay mas malinaw ngayon, na maaaring may ugnay sa kanyang pagiging ina. Ano ang itsura ko? Mukha ba itong maganda sa akin? Bahagyang nahiya si Diane nang matagpuan niyang nakatitig sa kanya si Severin, at bahagyang namula ang mukha nito nang itanong sa kanya ang tanong na iyon. Mukha kang anghel. Paanong ito magiging mukhang kahit ano maliban sa maganda at bagay na bagay sa iyo? Parang pinasadya ito para sa iyo, Diane. Isang boses ng lalaki ang biglang nagsalita mula sa likuran ni Severin bago pa man makapagsalita ang huli. Kumunat ang noo ni Severin at naramdaman niyang may mali. Ang kanyang tono ay labis na mapagmahal sa kanya, at ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na relasyon. Mr. Edward, bakit ka nandito? Bahagyang kumunat ang noo ni Diane nang makita kung sino ang lalaki. Isang masamang pakiramdam ang namuo sa kanyang puso pagkatapos nito. Kung tutuusin, hindi siya isang taong maaari nilang pukawin, lalo na't si Edward ay ang anak ng isang second-tier upper-class na pamilya. Kahit ang mga siyanahan ay hindi maglakas loob na saktan siya. Lumingon si Severin at tumingin sa lalaki. Oh, kaya ikaw pala si Edward. Ikaw ay isang mayaman, hindi ba, kaya't handa kang mag-alok ng 1.5 milyon bilang kanyang dot. Napakunot ang noo ni Edward nang marinig iyon at tumingin kay Severin. Sino ang lalaking ito, Diane? Mangyaring huwag sabihin sa akin siya ang iyong bagong lalaki. Kung ayaw mo akong makasama, mas maganda ang pakiramdam ko kung makakapag-date ka man lang ng ibang mayaman na binata sa halip na makasama ka sa mga basurang tulad niya. Isang insulto para sa akin ang makita kang may kasamang talunan. Sinusubukan mo bang ipahiwatig na ako ay mas masahol pa sa isang mahirap na taga-nayon? Sinabi mo bang basura? Kumunat ang noo ni Severin at naikuyom ang kamao. Oh, may problema ka ba? Gusto ba akong suntukin ng kawawang taga-nayon? Alam mo naman siguro kung sino ako, di ba? Ngayong alam mo na naplano kong bigyan ang mga siyanahan ng dot na $1 milyong para kay Diane, dapat mas kamalayan ka sa pagitan namin. Napakalaki ng puwang na ito na hindi mo man lang mapanaginipan na lampasan ito. Gusto mo pa ba akong asarin? Malamig na ngumiti si Edward, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, at inisip ang isang posisyon ng higit na mataas na may hitsura ng paghamak. Agad na humakbang pasulong ang 4 na bodyguard na nasa likuran niya at handang kumilos sakaling magkaroon ng away. Severin. Huwag maging pabigla-bigla. Agad na hinawakan ni Diane ang kamay ni Severin nang makitang itataas na nito ang kamao. Nakangangalang ang ngipin ni Severin. Kung hindi niya ipinangako sa kanyang asawa na pakikinggan niya ang bawat sasabihin nito, nasa kalagitnaan na siya ng pambubugbog sa mayaman na batang iyon. Ngumiti siya ng mahina, at sinabi kay Diane. Palagi akong nakikinig sa aking asawa, at hindi ako magiging pabigla-bigla. Nang marinig ito ni Diane ay agad siyang namula at sinaman ng tingin si Severin. Severin, huwag kang magsalita ng ganyan. Tinatawag mo rin siyang asawa ngayon. Nang makita ni Edward na hinawakan ni Severin ang mga kamay ni Diane at tinatawag itong asawa, halos mawalan siya ng katinuan. Tinapunan niya ng masamang tingin si Severin at sinabing, layuan mo si Diane, bata. Kung hindi mo gagawin, ginagarantiya ko na mamamatay ka nang hindi mo alam. Natatakot akong hindi ko matutupad ang iyong kahilingan. Ngumiti ng mahina si Severin. Sa kanyang puso, inulit niya sa kanyang sarili. Huwag ibaba ang iyong katayuan sa pamamagitan ng paglilibang sa isang basura. Sa sinabi mong iyan, tiyak na ikaw ay may ilang napakatigas na labi. Pagsisisihan mo ito. Humalaklak si Edward.
Para mapanatili ang pagiging maginoon niya, pansamantala niyang pinigilan ang kanyang galit at tinanong si Dayan. Tinawag ka lang niyang asawa. Di ba sabi mo hindi ka na makikipag-date kahit kanino at kahit kailan nung tinanong kita tungkol dito ilang araw na ang nakalipas? Bakit tinatawag ka nitong asawa? Life After Prison, Kabanata 42. Sa pagkakataong iyon ay ngumisi ang babaeng katabi ni Edward at sabi. Ganyan ka na ba kawalang alam, Edward? Sa palagay mo ba ay kayang tiisin ng babaeng ito ang kalungkutan? Siya siguro yung tipo ng babae na nagkukunwaring malinis pero natulog sa maraming lalaki sa totoo lang. Ang mga taong ito ay napakahusay sa paglalagay ng isang harapan, alam mo. May isang salita para sa mga babaeng ito, hipokrito. Magsama kayo sa impyerno. Wala akong pakialam kung gusto mo akong murahin, pero huwag kang maglakasloob na magsabi ng masama sa asawa ko. Naikuyong muli ni Severin ang kamao pagkatapos marinig iyon. Karapat-dapat kang saktan. Edward, tingnan mo. Itong talunan dito gustong saktan ako. Agad namang nagtago ang babae sa likod ni Edward, pero ang nakakabaliw, parang nagbabala ang ekspresyon nito na huwag siyang hawakan ng kamay. Gayunpaman, pilit na hinayla ni Dayan si Severin at tinitigan ito na hudyat na huwag siyang pabigla-bigla. Pagkatapos ay humakbang siya at sinabing, sa tingin mo ba ganoon akong klaseng babae, Edward? At saka, may asawa ka, at dito ka namimili sa ibang babae at sasabihin sa akin na mahal mo ako. Parang dinala mo ang babaeng iyon dito para lang inisin ako. Mayaman si Edward. Bakit mahalaga kung ang isang mayamang lalaki ay may ibang babae sa labas ng kanilang kasal? Hindi ba normal yon? Ikaw ang hindi dapat ipokrita alam mo. Tignan mo na nagkukunwaring puro ka kapag pinangunahan mo si Edward habang nakikipag-date sa ibang lalaki. Sino ang sinusubukan mong lokohin sa pamamagitan ng pagiging inosente? Parang asong galit na galit ang babae bilang tugon sa sinabi ni Dayan. Nagulat ang lahat nang sinampal siya ni Edward gamit ang likod ng kamay. Bobo ka ba babaeng mura? Kung wala kang ugali kapag nakikipag-usap ka, huwag ka nang mag-abala sa pakikipag-usap. Kilala ko si Dayan. Halos kalahati ka lang sa kanya. Edward, ako. Napatikip ng mukha ang babae sa gulat. Kahit na agrabyado siya sa nangyari, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Bastos ka. Itinuro ni Edward ang pinto. Huwag ka na ulit magpapakita sa harap ko. Galit na galit ang babae, pero tinitigan lang niya ng masama si Dayan bago tumalikod para umalis. Ang lahat ng mga tindera ay takot at nakatayo lamang nang walang magawa sa di kalayuan. Kung tutusin, kilala ng lahat si Edward at naiintindihan nila na siya ay isang taong madalas maglabas ng magagandang babae para mamili sa kanilang tindahan. Maaaring paminsan-minsan ay hinahampas niya ang puwitan ng isang magandang tindera na gusto niya, ngunit pagkatapos ay gagastos siya ng ilang libo pagkatapos nito. Maaring mabaligtad ang buong tindahan sa kanyang mga kalokohan at ang mga tindera ay hindi pa rin manggahas na magsalita. Pagkaalis ng babae, ibinuka ni Edward ang kanyang mga kamay, tinanggal ang kanyang kwelyo, at sinabi kay Dayan. Dahil hindi ka ganoong klase ng babae na natutulog, pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking ito. Gusto ko ng malinaw na paliwanag ngayon, kung hindi, ipapabasag ko sa mga tauhan ko ang mga itlog niya. Gusto mo bang subukan ako? Inaasahan mong gagawin iyon ng mga taong ito lang kakaunti. Napangiti si Severin nang marinig iyon. Ang mga lalaking iyon ay pawang mga martial artist, ngunit sa kanyang paningin, sila ay kasing hina ng mga langgam. Sinisikap mong patayin ang iyong sarili, hindi ba? Banta ng isa sa mga bodyguard. Hindi sila natuwa nang marinig ang kanyang sinabi. Ang makapagtrabaho bilang mga bodyguard ni Edward ay isang patunay na mayroon silang sapat na kakayahan, at gayon pa man ay sinisiraan sila ng isang talunan. Dapat isuko mo na lang ako, Edward. Asawa niya ako, tatay siya ni Celine. Ngumiti si Dayan, hinawakan ang kamay ni Severin, at nagpatuloy ng mariin. Siya ay pinalaya ng maaga sa kanyang sentisya, at ang gusto ko lang ngayon ay mamuhay ng payapa ang aking pamilya mula ngayon. Sana hindi mo na ako guluhin ulit. Siya ang ama ng bastos na batang babae na iyan. Yung parehong lalaki. Pakiramdam ni Edward ay parang tinamaan lang siya ng away.
Hindi sumagi sa isip niya na ang lalaking pinakaayaw niya ay walang iba kundi ang taong nakatayo sa harapan niya. Life After Prison, Kabanata 43. Sampain ka. Nagngangalit si Severin sa galit. Matitiis pa rin niya kung bastyusan siya ng ibang tao, ngunit ang isang bagay na hindi niya matatanggap ay ang marinig na may tumawag sa kanyang anak na bastos na bata. Sa isang iglap, sinipa niya si Edward sa tiyan at pinadapa ang huli sa lupa. Napaluwa si Edward ng isang subo ng dugo. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, na parabang nalilito sa pagsipa ng isang talunan tulad ni Edward. Bakit napakahirap para sa iyo na panatilihin ang iyong kalmado, Severin? Kinilabutan si Diane dahil alam niyang si Edward ang bata ng isang second-tier upper-class na pamilya. Bagamat walang duda na ganoon din ang galit niya kay Edward dahil sa mga sinabi nito, ang reaksyon ni Severin ay lalong magpapalala. Hindi isa sa kanila ang nakarinig na tinatawag nitong bastos na anak si Celine. Galit na sabi ni Severin. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Bugbugin niyo siya. Pilit na bumangon si Edward at marahas na inutusan ang kanyang mga bodyguard. Nanay, natatakot ako. Natakot si Celine sa biglang pagunlad ng sitwasyon at sabay yakap sa hita ni Diane. Nagsimulang magsisi si Severin sa kanyang ginawa nang makita niya kung gaano katikot ang kanyang anak. Ang pananakit sa mga tao ay maaaring maging mabuti para sa kanya, ngunit ang isang nakakatakot na karanasan ay halos hindi perpekto para sa kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ang 4 na bodyguard ay nagsimula na sa pag-atake sa kanya. Ang kanilang paninindigan at ang paraan ng pagkumpas ng kanilang mga kamao ay isang malinaw na senyales na sila ay sinanay na mga individual, at si Severin ay walang pagpipilian kundi ang lumaban. Sinuntok niya ang mga ito ng ilang beses ng sunod-sunod, at ang 4 na bodyguard ay tumilapon lahat sa lupa bago pa man sila makatama ng suntok sa kanyang katawan. Arg! Namilipit sa lupa ang 4 na bodyguard at napahawak sa dibdib. Bumangon ka, mga talunan. Sinabi ko sa inyong bugbugin mo siya. Sigaw ni Edward habang umaatres. Ang mga kasanayan ni Severin ay natakot sa kanya sa kanyang talino. Sir, ako. Pakiramdam ko na bali ang tadyang ko. Sa wakas ay tumayo ang isa sa mga bodyguard at napangiwi. Sir, nabali din ang akin. Ganon din ang sinabi ng 3 pang bodyguard. Gago. Walang imek si Edward. Hindi niya akalain na ang 4 niyang bodyguards na pawang mga martial artist ay hindi man lang nakalaban ng isang tao. Sige bata. Maghintay ka. Hindi dito nagtatapos ito. Sa wakas, lumabas si Edward kasama ang kanyang mga tauhan at iniwan ang lugar sa kahihiyan. Tila natulala si Diane habang nakatayo sa likuran ni Severin. Kung tutusin, hindi niya inaasahan na ganoon pala siya may kakayan sa pakikipaglaban. Yay! Nanalo si tatay. Hindi ba't kahanga-hanga, nanay? Ang takot na taglay ni Celine kanina ay napalitan agad ng saya. Tumalon siya sa tuwa at pumalakpak nang umalis si Edward at ang mga tauhan nito matapos bugbugin ni Severin. Lumapit si Severin, masuyong binuhat si Celine, at hinalikan ang mataba na mukha. Hindi ka ba natatakot, Celine? Natakot ako na bugbugin ka ng mga hamak na iyon, pero napakalakas mo pala, tatay. Walang kapantay sa iyo ang mga masasamang tao na iyon. Inosenteng sabi ng batang babae. Nakahinga ng maluwag si Severin nang marinig iyon at sinabi kay Celine. Mabuti. Gusto mo bang maging kasing husay ko sa hinaharap? Oo. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot. Napangiti si Severin. Sige. Pagtanda mo, tuturuan kita kung paano sumuntok, hasain ang iyong panloob na enerhiya, at gawing isang napakalakas na babae. Gusto mo ba iyon? Yay! Hindi na ako makapaghintay. Gusto kong maging kasing lakas mo sa pagdating ng araw. Bakas sa mukha niya ang kaligayahan ni Celine. Sa isang tabi, inilibot ni Diane ang kanyang mga mata kay Severin. Sa lahat ng mga bagay na maaari mong ituro sa iyong anak na babae, kailangan mo ba talagang pumili ng mga kasanayan sa pakikipaglaban? At ginagawa mong napakahiwaga kapag sinabi mong hasain ang iyong panloob na enerhiya. Sa tingin ko masyado ka lang nagbasa ng mga nobela. Hahaha. Tumawa si Severin bilang tugon sa kanyang sinabi. Muli niya itong tinignan mula ulo hanggang paa. Ang damit na ito ay talagang maganda sa iyo.
Dapat mong subukan ang ilang iba pa. Nilingan ni Severin ang takot na si Bree na nakatayo sa isang tabi. Pwede mo bang dalhin ang mga damit dito? Gusto kong subukan din sila ng aking asawa. Life After Prison, Kabanata 44. Yes, sir. Takot si Bree kaya medyo nanginginig ang boses niya. Sino sa mundo ang lalaking ito? Siya ay nagtaka. Hindi man lang siya nagdalawang isip bago sinaktan si Mr. Edward. Sinubukan muli ni Diane ang ilang mga kasuotan, na lahat ay napakaganda sa kanya. Kukunin ko silang lahat. Napangiti si Severin sa kasiyahan. Nilingan niya si Bree at sinabing, maaari mo bang ipaalam sa akin kung magkano ang lahat ng ito? Kukunin mo. Lahat. Ang mga ito. Natigilan si Bree. Ang pinakamahal na set na sinubukan nila ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000, at ang mas mura ay nagkakahalaga ng 1,000 o higit pa. Sa kabuuan mayroong 7 o 8 kasuotan, at ang kanilang presyo ay halos tiyak na aabot sa kabuuang mahigit sa 40,000. Siyempre gusto ko. Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi ba medyo sobra? Nakita ni Diane na medyo matamis ang kilos nito dahil hindi niya akalain na si Severin ay handang gumastos ng pera para sa kanya. Gayunpaman, ang 5 mahihirap na taon ng kanyang buhay ay nagparamdam sa kanya na ang pagbili ng lahat ng mga damit na iyon ay medyo sobra-sobra. Iyan ang tinatawag mong paggastos ng marami, tama ba? Nakangiting sabi ni Severin. Sir, ang kabuuang presyo pagkatapos ng diskwento ay $40,000. Bumalik si Bree at sinabi kay Severin pagkatapos niyang pumunta sa isang tabi para gumawa ng mga kalkulasyon. Mabuti. Ngayon pakibalot ang mga ito ng maayos para sa akin. Ngumiti si Severin at dinala ang tahi-tahi niyang bag sa kaera. Hindi pwede. Binili niya. Lahat. Si Debra, na nakatayo sa di kalayuan, ay tuluyang natulala. Iniisip niya kung siya ay nasa isang uri ng kakaibang panaginip kung saan ang isang taga-nayon na nakasuot ng hindi angkop na damit at isang tahi-tahi na bag ay kayang bumili ng mga damit na nagkakahalaga ng $40,000. Dapat sa akin ang benta na iyon. Naisip niya. Ang komisyon mula sa transaksyong iyon ay napakalaking halaga, at dahil ang mga damit doon ay napakamahal, ang makapagbenta ng 1 o 2 damit na wala pang 1,000 ay isang tagumpay na. Samantala, ang mga damit na nagkakahalaga ng ilang libo ay karaniwang nakaupo sa mga stand sa loob ng maraming buwan. Nakapagtataka, sabay-sabay na binili ni Severin ang mga iyon. Talaga bang kaya niyang ilabas ang halagang iyon? Nagulat din ang 2 pang senior na empleyado. Sa sobrang swerte kaya ni Bree ang napakalaking benta. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Bree na humawak ng ganoong kalaking order, medyo kinabahan siya at walang malay na binigkas ang linya. Cash ba iyon o card, sir? Napatulala siya matapos itanong ang tanong na iyon dahil malinaw na walang magbabayad ng ganoong kalaking halaga. Nagulat siya, ngumiti si Severin at sinabing, cash. Binuksan niya ang tahi-tahi na bag upang makita ang mga salansan ng mga perang papel, na lahat ay nakatali sa mga bundle na 1,000. Nagbilang siya ng 41 stack at inihagis sa counter. 40,000 yon, di ba? Narito ang 41,000. Ang dagdag ay isang maliit na tip para sa iyo. Nagbigay ka ng magandang serbisyo, at ang iyong saloobin ay napakahusay din. Isang tip. Pero sir, sobra-sobra ito. Nagulat si Bree, dahil hindi niya akalain na makakatanggap siya ng tip na $1,000. Hahaha, maliit lang yan. Tumawa si Severin, isinara ang zipper ng tahi-tahing bag, at inilabas ang shopping bag. Naghihintay sa kanya sina Diane at si Lynn sa entrance. Wow, Bree, ang swerte mo. Napakalaki ng pera mo at may napakalaking tip ka pa. Malaking bayad din sa komisyon ang makukuha mo sa sale na ito. Sobrang nagseselos ako. Ligtas na sabihin na hindi ka magkakaroon ng problema sa pagtanggap bilang isang full-time na empleyado sa pagbebenta na iyon. Hindi mo ba naisip na dapat mo kaming ilibrerang hapunan ngayong gabi? Nagseselos ang mga senior employees. Okay. Ililibrera ko ang lahat ng masarap na pagkain ngayong gabi. Masayang ngumiti si Bree. Maghanap tayo ng damit para kay Celine at pati na rin sa mga magulang ko. Tumawa si Severin, at idinagdag bilang isang nahuling pag-iisip. Nga pala,
kailangan ko ring bumili ng ilang mga laruan para sa aking anak na babae. Ano naman sa'yo? Dapat kang bumili ng mas magagandang damit. Hindi na kasya sa'yo ang mga suot mo. Tumingin si Diane kay Severin at pinaalalahanan siya. Nakangiting sagot ni Severin. Hindi ko ini-expect na masyado kang mag-aalaga sa akin, honey. Hindi nakaimik si Diane. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Natatakot lang ako na mapahiya mo ako kapag sinuot mo ang mga damit na iyon at tumabi sa akin. Hindi mo ba alam na ako ang pinakamagandang babae sa paningin ng lahat ng mayayamang binata? Life After Prison, Kabanata 45. Matapos bumili ng ilang damit para kay Celine, bumili si Severin ng tig-2 set para kina Judith at Maurice bago tuluyang pumili ng damit para sa kanyang sarili. Tiningnan ni Diane ang damit na nasa harapan niya at pinag-aralan ang figure ng katawan ni Severin bago nagmungkahi. Mukhang maganda ito. Bakit hindi mo subukan? Oo naman. Tumanggaw naman si Severin at pumunta agad sa fitting room. Nang maglakad siya pabalik, saglit na nabigla si Diane sa kanyang nakita. Ang kasabihan na ginagawang gwapo ng mga damit ang lalaki, ay partikular na angkop sa kaso ni Severin. Lalong lumakas ang kagwapuhan at matangkad na taglay niya nang magpalit ng mas magandang damit. Mukha ba akong maayos, honey? Nakangiting tanong ni Severin. Ang tanong nito ay tuluyang nagpabalik sa katinoan ni Diane at tumanggo ito. Napakahusay, sa totoo lang. Dapat kang bumili ng ilang higit pa dahil malamang na walang magagandang damit sa bahay. Sige. Nakangiting sagot ni Severin. Pakikinggan ko ang anumang sasabihin ng aking asawa. Medyo nahiya si Diane, kaya galit siyang kumilos at sinabing. Sinabi mo iyan, pero nakinig ka ba sa akin noong sinabi kong huwag kang gumawa ng kahit ano kay Edward? Siya ang anak ng isang second-tier na pamilya. Sa pagkakakilala ko sa kanya, sa tingin ko hindi basta-basta na lang niya iiwanan ang bagay na ito. Mangyaring huwag maging pabigla-bigla sa susunod na makilala mo siya. Humingi ka na lang ng paumanhin sa kanya at tingnan mo kung patatawarin ka niya. Hindi ka pwedeng magseryoso, di ba? Ako, hihingi ng tawad sa kanya. Sinaktan niya ang babae ko at tinawag na bastos ang anak ko. Ang swerte niya at hindi ko pinutol ang leeg niya noon. Hindi natuwa si Severin sa sinabi ni Diane, pero sa pangalawang pagkakataon na nakita niya ang malungkot na mukha nito, napangiti na lang siya. Sige, susubukan ko ang lahat ng aking makakaya upang maging pabigla-bigla sa hinaharap, at titiisin ko ito sa abot ng aking makakaya. Magiging mapagparaya at mapagpatawad ako na parang isang pari. Dapat kong gawin iyon, tama ba? Puff. Ang mga salita ni Severin ay nagpatawa kay Diane, at ang kanyang ngiti ay mas maganda kaysa sa mga bulaklak sa tagsibol. Pagkalabas ng shopping mall, sabi ni Severin. Gumastos ako ng napakaraming pera kaya mga $85,000 na lang ang natitira. Anong problema? Natutunan mo na ba sa wakas kung paano pahalagahan ang pera? Naisip mo ba na ikaw ay mayaman dahil lamang sa mayroon kang $170,000? Marahil ay medyo nadudurog ang puso mo ngayon na gumastos ka ng malaki, tama ba? Nakangusong sabi ni Diane. Napangiti si Severin. Wala naman akong nararamdamang pagdadalamati. Medyo emosyonal lang ako. Ibig kong sabihin, ito ang unang pagkakataon kong gumastos ng napakaraming pera sa isang pagkakataon. Ang bank card na ibinigay ng Old Waco ay naglalaman ng mga astronomical figure. Kahit na maaaring mahirap sabihin na ang pera sa loob ay parang kaban ng bansa, hindi malayong sabihin iyon ng isa. Oras na para bumalik tayo sa bahay nyo. Dapat matuwa ang mga magulang mo na makita ang mga damit na binili mo para sa kanila. Mungkahi ni Diane. Nagulat siya nang sumagot si Severin. Ngayon, sa tingin ko dapat muna tayong bumili ng sasakyan, honey. Wala pa tayong isa, at ang pera na ito ay medyo mabigat dalhin. Ang isang kotse ay magiging mas maginhawa para sa atin na lumabas sa hinaharap. Aba, totoo talaga ang sinasabi mo sa akin, nanay. Bumalik nga si tatay pagkatapos kumita ng maraming pera. Magkakaroon tayo ng magandang buhay sa hinaharap. Matapos marinig na bibili sila ng kotse, nagliwanag ang mga mata ni Celine at tuwang-tuwa siya. Sige.
Ang isang kotse ay magiging sobrang maginhawa para sa iyo upang ipagmaneho si Celine papunta at mula sa kindergarten sa hinaharap. Tumanggo si Dayan bilang pagsang-ayon. Mas maganda bang kumuha ng Audi, BMW, o kaya Mercedes-Benz? Maaari ding isang Maserati. Paano kung isang Ferrari?